I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Ayan, may updates tayo mga bes ha. Ang Pangulo talaga araw-araw no, nagtatrabaho. Magugulat ka na lang sa mga magagandang proyekto niya yung mga sinusolusyonan niya, yung mga problema. Ay, nako, sana all ganito ang mga Pangulo ng nagdaan. Ito tunghayan po natin itong inaugurasyon ng Aglipay Sewage Treatment Plants. MGOs. Ano ba ito? Diyan po sa ito Mandaluyong, San Juan, Quezon City, and ayan. So sabi dito mga kababayan, basahin po natin bago natin ipakita sa inyo yung mga highlights. Okay? Sabi dito mga kababayan ay January 16, 2026. Mas malinis na tubig, mas ligtas na komunidad. Wow! Higit 650,000 residente ng Mandaluyong, San Juan at Quezon City ang makikinabang sa mas malinis na tubig mula sa pinasinayaang Aglipay Sewage Treatment Plants na may kapasidad na 60 milyon litro kada araw. Grabe! 60 milyon? Ang dami yun guys Wow, galing naman. Antindi. Wow. Thank you Mr. President sa pagsolusyon mo sa problema ng ating mga kababayan dyan sa Mandaluyong, Quezon City, San Juan. Diba guys? Ganyan dapat ang leader. Gayahin nyo. Hindi puro kayo kuda ng kuda sa social media. Diba? Magtrabaho kayo para makakatulong kayo sa mga nasasakupan ninyo. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang planta na itinayo ng Megawide Consortium at ipinatatakbo ng Manila Water ay magbibigay ng mas maraming malinis na tubig para sa publiko at makakatulong sa pangangalaga ng mga ilog at dagat para sa susunod na henerasyon. Yes. Diba guys? Tingnan nyo yung mga highlights, mga kababayan. Ipakita ko sa inyo. Then, panoorin nyo po ang kabuang video na ito. Yan tingnan natin Shout out sa mga Marcos loyalists, supporters, Filipino and OFW inulit. Ayan Wow. Grabe, lalim guys Ganun dapat ang leader. Unahin yung talagang matinding pangangailangan ng mga tao sa araw-araw. Siyempre, without water, no life. Di ba guys? Nabubuhay tayo sa tubig. Pag walang tubig, we have no life di ba? Subukan mo hindi uminom buong maghapon. Matutuyaan ka ng lalamunan, di ba? Kaya nga tubig, water is life Kaya palagan ang tubig. Ayan inaugurasyon. Kasama po ang dating DILG Secretary Benhur Abalos at ang iba pa mga opisyal ng taga Mandaluyong, San Juan and Quezon City. Wow, congratulations naman. Wow, ay ang dami. Ayan pa mga kababayan See? MGOs. Wow, ang ganda. Bagong-bago. Pangunahan na naman natin ng mga ibang kababayan natin na mahilig mag-credit grabber pangunahan natin. Ito po under the Marcos administration, katuwang ang local governments, katuwang po ang mga private sector at ibang pang mga kumpanya. Kung hindi po tawag dito, kung hindi gumalaw si PBBM, wala ganun talaga Ayun parang tulad ng isang ama baga. Pag ang isang ama kasi, pag hindi gumalaw or hindi niya imomotivate yung mga anak niya or pagsabihan, hindi gagalaw yan. Totoo yun, hindi gagalaw mga anak Kaya dahil dito, bilang isang ama ng pamahalaan or sambayan ng Pilipino, talagang nangunguna siya sa paglilingkod at sa pag solusyon ng mga problema sa bawat region, mga kababayan. Hindi man 100% because 6 years masyadong masyadong
bitin mga kababayan. Pero makikita po natin kung gaano kagaling ang Pangulo mamuno. Nasusolusyonan niya step by step. Slowly but surely. Ang masakit lang kasi dito sa flood control sinabotahe po siya na mismo ng kanyang sekretary. And the rest, 'di ba? Siyempre ang Pangulo umaasa yung mga proyekto tapos na, ang iba na umpisahan na, ang iba naman malapit na matapos, pero wala kaya nakakahinayang. Ang dami na sana siyang proyekto na natapos kung hindi po siya niloko ni Secretary Bunuan. Nakakadismaya. Si Secretary Bunuan na napakatahimik pero iba pala ang kanyang ginagawa. O diba, ayan wow, galing. O di, yan. Okay na ang supply ng tubig sa inyo. Hindi na kayo mahihirapan. Diba? You see? Wow, sana all. Kahapon, nasa Cebu siya. Pinasiyaan niya yung bagong barko na talaga namang pang world class. My goodness, ang brave pioneer. Goes. Under sa kanyang pamumuno, yun po ay katas ng kanyang working visit sa Japan, kung saan-saan sa dako ng mundo. Lahat po yan. I think 2023 on 2024, nagpunta siya ng Japan. Isa sa mga yan guys, sa mga kadahilanan. Kaya yun, nakapagpagawa tayo ng barko. Ang laki-laki ang tindi nun under the Marcos administration, matindi. Kaya thank you Mr. President, galing mo talaga. Sana maraming President Bongbong Marcos na magiging Pangulo. Sana marami kang kambal. Di ba guys? Sana may kambal ang Pangulo. Nang kasing edad niya para tatakbo sa next election, di bali. If ever natatakbo si Madam Irene, may pag-asa talaga ang sambayan ng Pilipino at ang bansang ito. Magiging world class yan. Di ba? Pinangunahan ko, grabe. Di ba? Siyempre, ina-assume ko yun kasi pag Marcos kasi ang umupo, inaasahan po yan ang progreso. Lalo na pagdating sa ekonomiya ng bansa. Grabe. Tindi? Wow. Chuchal, guys, tingnan nyo kung gaano kagaling ang nagagawa ng isang teknolohiya o machinery. Tama ba ako? Correct me if I'm wrong. Sabi sa inyo sabi guys ng mga nagko-comment. Pa dito mga kababayan, husay mag-isip ng ikabubuti para sa mamayan na matitino. Totoo po yan. Matalino talaga si PBBM. Sana ma-extend ka pa 2028. Ay, nako, sana. Good job po, Mr. President. At mga kaalyado at tunay na sumusuporta sa inyo. Keep it up po. Trabaho lang po tayo. Kung pansinin ng mga naninira sa iyo kasi di nila alam ang ginagawa mo. Maniniwala po kami sa inyong magandang serbisyo sa bansa. Maraming salamat po. Ayan. Diba? Wow. You see guys, kung gaano kagaling ang Pangulo, partner ng mga private company. Dahil idea niya po yan. Yun naman pinakamaganda you see? Dekada na ang tubig sa Maynila, on and off. Anong makinabang, Mandaluyong, Quezon City. Galing, di ba? Yan. Ganyan dapat ang leader. Galing? Sana all. Wow, congratulations po. Galing ng Pangulo talaga. Nandyan si General Torre. Si Perfect General Torre. You see? Access. I mean, this is Pakinggan na nga natin, guys. axiomatic. That access to clean water is a fundamental right that we must uphold and deliver to every Filipino. Wow. So today we take a step towards fulfilling that responsibility as we inaugurate the Aglipay Sewage Treatment Plant.
a facility designed to improve the water quality of Metro Manila waterways. Wow. By reducing pollution flowing into rivers within its service area, this facility will improve local water quality. It also supports the long-term rehabilitation of Manila Bay by limiting the pollution load that eventually reaches our seas. These are not abstract aspirations, but concrete and measurable actions towards protecting our environmental and restoring our natural resources. The work doesn't stop here. More water and wastewater facilities are in the pipeline. 5 wastewater treatment plants across service areas are presently under construction. Ang kalinisan ng ating kapaligiran ay salamin ng ating disiplina bilang isang bayan. Wow. As we move forward, let us remember, water connects us all. Actually, this project is about Aglipay Sewage Treatment Plant. Alam niyo po yung ating ginagamit na tubig galing sa ating mga banyo, sa lahat ng ating paliligo, at even sa kitchen. Yan po ay nililinis natin dito bago natin i-discharge doon sa ating river. Kaya napakahalaga sa amin, sa NWSS, at sa Manila Water, yung aming East Zone concessionaire, na makatulong tayo sa paglinis ng Pasig River. Ang kaibahan nito is that we are using the advanced technology. Now, we have MBBR. So, we are using biofilm to eliminate all the nutrients, the pollutants. And makakatulong to para malinis natin yung mga discharge nating water sa bawat establishmento at saka mga residential natin. So, meron tayong programa at ang ating dalawang concessionaires, Manila Water and Maynilad, ay tinatakda ng batas na by 2037, 100% covered sila ng ang ating mga residente. Ang ating populasyon sa NWSS service area, 100% ng combination ng sewage treatment plant at saka sanitation. Kami po ay nagpapasalamat talaga sa mahal na Pangulo sa pagsuporta sa mga proyekto ng NWSS. Wow. This inaugural event is an important milestone for our commitment to continue to serve our customers in the East Zone. It forms part of our bigger master plan to protect both public health and the environment. In this 29th STP of Manila Water in Aglipay, the wastewater of communities from Mandaluyong, San Juan, and Quezon City will be treated so that before discharge into the Pasig River, they will be clean, they will be compliant to effluent standards. And in this way, we hope that we are serving the Filipinos well. Thank you, Mr. President, for making this event extra special with your presence. We hope that we will see you again as we push forward in serving the Filipinos. Oh, di ba? Napanood nyo yun? Oh, sabi sa inyo, mga idea ni Pangulong Marcos Jr. talagang malaki ang pakinabang. Saan kayo makikita ang ganyan? O ngayon siguro tuloy-tuloy ng mga tubig ng mga taga Maynila, Mandaluyong, Quezon City. Hay. Ganyan. Pag ang isang pangulo magaling, ganyan ang resulta, guys. Sa totoo lang. So yun, mga kababayan, salamat din sa mga private company na talagang nakipagtulungan din sa pamahalaan. 'Di ba? Sa ating mahal na Pangulo, salamat talaga sa kanya. Sa totoo lang. O, ayan. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye and babush. God bless Philippines. Bye guys. There's more.